guys! It's Mary. So, today, samahan nyo akong mag-review dahil meron akong viral exam na darating this week. So, actually, last week pa ako nagre-review. But, I feel like ang bagal ng progress ko. Kasi, most of the time, I usually study by myself. But, I feel like mas okay ang kapag may kasama ako nagre-review. Mas mabilis ang progress. But anyways, para masabi ko sa sarili ko na talagang natuto ako doon sa mga na-review ko, dapat ma-explain ko siya sa mga study buddies ko. Pero dahil wala akong study buddies ngayon, kayo yung study buddies ko. So, today, ang pag-uusapan pala natin is about menstrual cycle. So, hopefully, may mga matutunan kayo sa akin and i-explain ko siya sa inyo na parang kwento para mas madali nyo siyang maalala, kumbaga, and mas madali nyo siyang maintindihan. Okay? So, eto guys, yung natin for menstruation. So, ayan. So, before ko explain kung ano to, firstly, ano ba muna yung menstrual cycle, di ba? So, yung menstrual cycle, guys, ito yung buwanang proseso na nangyayari sa ating mga babae, sa katawan natin, para ma-help tayo to prepare for pregnancy. Okay? So, ito ngayon yung ating parang graph or basically presentation of the menstrual cycle. Okay? So, magsa-start ang menstrual cycle sa menstruation. So, natin na parang story of a hotel, okay? So, yung hotel, nag-prepare sila ng room para sa isang VIP client or VIP visitor. And, nung na-prepare na nila, walang dumating. Okay? So, dahil walang dumating, sabi ng manager ng hotel, sayang naman walang pumasok na or walang dumating na bisita. So, tara, i-reset natin yung room, i-renovate natin for the next possible visitor na VIP. So, gagawin nila, maglilinis sila ngayon ng kwarto. So, dun na papasok si menstruation, which is nangyayari during day 1 to day 5 or day 0 to day 4, okay? Kasi ang cycle natin na normal is 28 days, okay? So, during day 1 to day 5, yung uterus natin, yung uterine lining niya, nagsished, okay? So, yun yung time na naglilinis nga sila ng kwarto. And then, after day 5, day 6 to day 13, to start na tayo dun sa follicular phase, okay? Yung follicular phase, during this time, si pituitary gland magre-release siya ng FSH. Kasi si FSH, siya yung magsasabi kay ovary na, uy, tara na, mag-prepare na kayo ulit for the cycle or the next cycle. So, itong si ovary, magre-release siya ng follicle para yung follicle na yun is mag-mature by the help of FSH. So, ito siya, maliit. So, during those times, FSH, pinapa-grow na niya yan. And habang nag-grow or nagmamature yung follicle, magre-release to ngayon ng estrogen. Para si estrogen, siya yung magsa-start mag-renovate nung kwarto. Okay? So, pinapakapal niya or sinastart yan ng pakapalin ulit yung uterine lining. So, ayan, nakikita nyo naman, from shedding, onte, tas ulit, pakapal ulit. Okay? So, during 10th day or 11th day, magkakaroon ng surge ng luteinizing hormone. So, at that time, hanggang day 14, magkakaroon ng ovulation. So, that specific time, yan yung perfect time para makipag-coitus sa ating mga asawa para mabuntis, okay?
So, during the 14th day, itong follicle na to, naging egg na. Okay? So, yung egg, parang mangyayari dyan is maglalakbay siya papunta sa fallopian tube and then hintay niya doon si sperm and then mag-combine all together sila hanggang sa maging fertilized egg. So, during those times, habang naghihintay sila kay egg pa na makabalik, yung naiwan na follicle, magiging corpus luteum. Okay? So, si corpus luteum, siya yung magre-release ng progesterone para pagandahin lalo yung kwarto. Kasi si corpus luteum, ang role niya dito, siya yung caretaker ng room. And then si progesterone, siya yung magpapakapal lalo ng uterine lining natin. So, sabihin natin may na-fertilize. Okay? So, babalik ngayon dyan yung, i-implant yung fertilized egg. Magsistay sila as is na ganyan to prepare for the pregnancy itself. Okay? So, pregnant ka na. Congrats. Pero, kung kunwari naman, hindi na-fertilize yung egg. Walang bumalik. Basically. Itong si corpus luteum, unti-unti na siyang malulusaw or mawawala or mamamatay. Okay? So, itong si corpus luteum, unti-unti siya magiging ganyan hanggang sa magiging corpus albicans na siya. Okay? So, yan ay nangyayari during the luteal phase or isa pang tinatawag natin dyan is the secretory phase. Okay? So, pag nangyari yon, naging corpus albicans na siya, yung progesterone, syempre, bababa. And then, babalik na siya ulit sa day 1, which is yung menstruation. So, magsished ulit, and then, gagawa ulit ng bagong follicle, and so on and so forth. So, ayan siya, guys. Yun yung menstrual cycle. So, i-recap natin, okay? So, yung story is gagawin natin mnemonic. So, during menstruation phase, naglilinis sila ng room, okay? And then, during the follicular phase, si estrogen nagre-renovate ng room, si follicle stimulating hormone nagpapa-mature ng follicle or ng ovum. And then, during 14th day, magkakaroon ng ovulation, si egg maglalakbay sa fallopian tube, and then, hintayin si sperm, magiging fertilized egg sila, babalik sila doon sa, sa uterus, o implant sa uterus, and then, as is na siya and preparing na sila for pregnancy journey. Ngayon, kung hindi naman na fertilize yung egg, si corpus luteum, unti-unti na siya malulusaw, mawawala, magiging corpus albicans, bababa yung progesterone, babalik na tayo sa cycle ng menstruation. Okay? Sa first day ng cycle ng menstruation. Okay? So, ayun. So, sana may natutunan kayo and sana mas madali nyo siyang naintindihan. Okay? Sana naging effective kumbaga yung way ko, diba? So, ayun. So, thank you guys sa pakikinig and see you guys ulit sa next one.